For today's video, sasagutin na natin yung mga tanong nyo ng mga ilang araw. At pasensya na po kasi hindi ako nakakapag-follow up sa mga question nyo at sa vlog ko kasi na-cancel yung day off ko this week. So, dito kasi we have 2 days off in 1 week. So, yung isang day off ko, na-cancel siya. So, pinasukan ko siya. Actually, nakaschedule na yun for my vlog to answer all of your question. Yung iba kasi parang medyo nagagalit na sa akin. Kalma lang po kayo dahil sasagutin ko naman yan. Pero hindi nga lang agad-agad kasi po may work din. So, nagpunta tayo dito para din mag-work. So, sana tapusin nyo tong video na to para makuha nyo rin yung mga information na ibibigay ko at yung mga sagot sa tanong nyo. So, intro muna tayo. Hi guys! So, start na kagad tayo sa unang question. Simula nung in-upload ko yung magkano ba ang kailangan mong magastos papunta ng Finland. So, my pathway here going in Finland is agency. Ano nga ba yung agency ko sa Philippines? Which is, yun yung agency ng nakararami dito sa Finland. At ang agency na yon ay ang Eddie-Staff Builders. So, ang Eddie-Staff Builders ay meron silang Facebook page, pero tandaan nyo, yung Facebook page dapat ay yung nasa 530,000 followers. Hindi lang po store worker ang hinire ni Eddie-Staff. Bago pa kami, may nauna pa sa amin na talagang nagpapaalis sila ng welders, nurses, at care workers going in Finland. At legit po sila. Pagdating po kasi dito sa Finland, merong ulit agency na kukuha sa inyo, which is tie-up ni Eddie-Staff dito sa Finland. Ano nga yung agency na yun dito sa Finland? Yun ay ang Barona. So, si Barona, isa siyang malaking agency dito sa Finland or sa buong Europe na nag-hire ng mga people, not only Filipino, not only Finnish, but all nationality. Ang alam ko, all nationality, na pwedeng ma-hire papunta sa Finland o sa iba't ibang bansa ng Europe na hawak nila. So, sa makatuwid, isa rin siyang agency. Okay? So, agency to agency kami here in Finland. Now, after Barona, ang naging employer po namin, saan kami pinasok ni Barona? Sa As Arena. Si As Arena naman po, isa siyang malaking company. Ang sabi nila, isa siyang malaking company dito sa Finland na hindi lang supermarket ang hawak niya. Meron silang hotels, meron silang coffee shop, meron silang restaurant, meron silang supermarket. Okay? So, kaya kung iisipin nyo, yung mga waiters, waitresses, housekeeping, at mga chef, ay pinapasok pa rin ni Barona kay As Arena. So, yan, karamihan dyan yung mga nag-work sa Sokos Hotel, sa mga buffet restaurant dito sa Finland. So, galing yan kay As Arena at hinandle ni Eddie-Staff sa Pilipinas at hinandle naman ni Barona dito papunta kay As Arena. So, I hope nagigets nyo yung point ko. So, tatlo yan. So, ayun. So, pare-parehas kami na hawak ni Barona at napunta sa company ni As Arena. Pero syempre, ang nag-handle pa rin sa amin ay si Barona. Siya pa rin nagpapasahod sa amin. Okay? Siguro naman gets nyo ako kasi gano'n naman tayo sa Pilipinas din eh. May agency tayo, tapos papasok tayo sa SM, diba? Tsaka sa Jollibee. Minsan, merong agency ang Jollibee. Tapos ang magpapasahod sa inyo yung agency nyo. So, ganun siya. Ganun din yung dito. Okay, next. Next is, ano yung qualification para maging store worker ka sa As Market or sa supermarket sa Finland? Siguro. Pero para sa akin, ang sasabihin ko lang yung sa As Market. Sa Pilipinas, ang qualification na hinanap nila sa amin, unang-una, syempre, alam niyo naman sa Pinas, kailangan, experience is a must. So, dapat meron kang at least 3 years and above na working experience as a store worker or sa supermarket. Ang mga kasama ko, karamihan sa amin ay ex-OFW. Huwag niyong masamain na sabihin nyo na baka mamaya ay puro lang pala ex-OFW, which is, kasi po, siguro nagpakasigurado rin yung agency o yung Eddie-Staff Builders
na ang kuhanin nila ay yung may mga experience na medyo nanggaling sa ibang bansa kasi nga we are first batch. So gusto siguro nila yung ibabato nila kay Barona at kay As Arena ng mga first batch ay siguradong sanay na sa homesick. Okay? At sanay na makisalamuha sa ibang nationality. Which is good. Bakit? Kasi para din sa atin yun na kung halimbawa man na ang kinuha nila yung mga ex-OFW na, sure sila or maaring 90% or 80% sure sila na kahit papano makaka-adjust yung mga na-hired nilang tao. Which is kami yon, na kami yung magiging role model ng first batch para din makakuha pa o mag-hire pa ulit for second batch. Ayun. So, yun siguro yung reason. Pero, may mga na-hired naman sa amin na mga walang experience as OFW. Pero, may experience sila as a store worker. Yung iba sa amin nagtrabaho sa Alphamart, iba sa amin sa Watsons, tapos karamihan sa kanila may posisyon. Yung iba sa kanila parang team leader, yung iba sa kanila parang supervisor. So, ganun yung first batch namin. Karamihan sa amin Middle East, Carrefour and Lulu Hypermarket, which is ako, Lulu Hypermarket ako galing. So, yun yung qualification na nandun sa Pilipinas nung pinost nila yon ni Edistop Builders. 3 years working experience. Tapos, number 2 na pinaka-importanting qualification is yung kaya mong magbuhat ng mabigat. Okay? Nung una, alam nyo guys, hindi ko yan pinansin. Which is, alam naman natin sa Pilipinas, hindi nagbubuhat ng mabibigat ang mga babae dahil gentleman ang ating mga lalaki. So, dahil din may lalaki sa store. At alam naman natin kapag may ganon, madalas sasabihin natin, Kuya, pabuhat naman ako nito. Kuya, patulong naman. Which is a no here. So, kung ikaw ay hindi ako nang mamaliit, gusto ko lang talagang sabihin yung totoo na kung ikaw, sa tingin mo, hindi mo kayang maging independent in terms of work na may mabibigat, mag-isip ka din kasi dito, katulad na lang sa store na napuntahan ko, wala kaming lalaki. Lahat kami babae, mga Amazona kami. Talagang, guys, nawindang talaga ako. Hindi ko akalain na ganun pala yung papasukin ko. Which is, ngayon naman is nakakaya ko na. Okay naman na kasi araw-araw mo naman gagawin. Bubuhat ka talaga ng kilo-kilong karne at litro-litrong gatas. At pale-paleta. May panghatak naman. May mga gamit naman na pwede mong magamit para hindi ka ganun mabigatan. Pero, napakalayo ng ginagawa natin sa Pilipinas in terms of dun sa mga ginagamitan talaga ng lakas. So, dito ang lalakas nila. Kahit na mga 50 years old yung mga katrabaho kasi walang age limit dito guys. Equality dito. Equality. So, kahit 60 years old ka pa gusto mo magtrabaho sa supermarket, tatanggapin ka nila. So, maiilang ka kasi ikaw na ang bata-bata mo pa, 30s ka, tapos yung 60s, yung 50s bumubuhat, tas ikaw hindi magbubuhat. So, yon. Kaya yun yung pumasok sa isip ko na isang qualification na importante talaga is kaya mo magbuhat at kakayanin mo magbuhat ng mga mabibigat. Kaya nyo yan guys kasi ako nga ang lit-lit ko, ang payat-payat ko, na kaya ko siya. So, kaya nyo yan. Then, ano pa ba yung qualification doon? Siguro para sa akin, yung sasabihin ko na lang na qualification na alam nyo na meron kayo, na dapat na nandito, yung mga na-experience na namin is yung kaya mo ring magkaha, kasi tuturuan naman kayo, pero at least meron kang lakas ng loob para mag-share. Okay? Number 4, patience. Patience sa language. Kasi, kailangan mong habaan yung pasensya mo at itatak sa isip mo na kailangan mong matutunan ang lengguwahe nila sa ayaw mo at sa hindi. Kailangan mo yon at para sa iyo rin yon kasi ayaw mong magmukhang tanga kapag ka nakikipag-usap ka na sa mga ka-work mo at sa customers. Okay? So, yun yung mga qualification na para sa akin ay importante.
Guys, kasi ganito, sa Pilipinas kasi important sa ating ang merong experience. Pero alam nyo ba dito guys, hindi naman talaga kailangan nila ng skilled na meron kang experience as a supermarket kapag dito ka na nag-apply. So, sa Pilipinas talaga, yun ang kailangan. Siguro dahil ayaw din nila na mapahiya sila kapag nagbigay sila ng tao, ganun. At para din naman sa atin yun, para din hindi tayo naglulutang-lutangan kapag sa oras na ng trabaho. Which is, ang pinunta kasi natin dito ay yung trabaho. Ayun. Number 3. Ano pa ba yung mga tanong sa akin sa number 3? Kailangan daw ba ng language o kailangan daw ba matuto ng Finnish language ang mga store worker? Yes sa yes sa yes. Kasi front tayo. Tayo yung humaharap sa mga customers. At huwag kayong mag-alala kasi sagot naman yun ng employer natin. Sagot yan ng Barona at libre yon. So, nasa Pilipinas pa lang kami, nag-online school na kami ng language. So, ang inaral namin is 8.1, 8.2, at 8.3. So, tatlo yon. Tatlong bracket yon. At may examination yon kada matatapos yung level. So, may examination. Okay. Then, ano pa ba? Ayun, so, staff builders, tapos Barona as Arena, then qualifications, nakalagay kasi doon 3 years and above, then can carry heavy things, yung mga ganyan. Tapos, wag nga pala kayo mag-alala kasi, dati kasi yung consultant namin sa agency sa Pinas, hello Sir Ryan, ang sabi daw talaga is dapat hindi ako hired, guys. Okay? Hindi dapat ako hired. It's not because of my my background. Kasi, pasok yung background ko. Ang tagal ko sa UAE, which is 5 years. Para sa akin, matagal na yun. Tapos, sa Pilipinas, store worker din ako. Sales lady, cashier. So, ang total of experience ko, almost 5, 6, 7, 8 years mahigit. So, pasok ako. Ang nag-alangan lang sila sa akin is, maliit ako, guys. Ako yung pinakamaliit sa amin. Tapos, ang payat ko pa. Maliit ako. Ang inisip nila, baka daw hindi ko maabot yung displayer. Okay? Kasi nga naman sa atin, ang mga gondola is matataas. Pero pagdating nyo dito guys, don't you worry. Kasi ang gondola nila, hindi po mataas. Isang bangkuan lang, abot mo na. Okay? Minsan kahit hindi ka magamit ng bangko, magaganyan mo pa. I'm 4'11". So, ganun lang siya kataas. Kasi ang mga building dito, hindi rin naman umaabot ng 4th floor, 5th floor. Ganon. Okay? Ang supermarket namin, para lang siyang pure gold. Ganun siya. Then, nilaban niya ni Sir Ryan kasi sabi niya, maboka daw ako. Which is halata naman. Yun daw kasi yung una ding qualification ni Barona. Dapat, ma-customer service ka or maboka ka. Kasi nga naman, syempre sa customer, di ba? We are at sales Sales worker ka Sales worker ka. So, syempre, dapat marunong ka makipag-usap sa tao. Ayan. So, yung bunganga ko ang nagdala sa akin dito sa Finland. Ayun. So, yun lang naman yung mga gusto ko ding isabihin sa inyo. Don't you worry, pagdating dito sa Finland, equal sila, guys. Hindi nila ako tinignan as ang liit ko or ang payat ko. So, walang ganon. Okay? So, next is, kami pa lang yung first batch. So, lagi ko sinasabi kami yung first batch. At, sana, kapag nagkaroon na ng second batch, is, madami nang kayong dadating dito. Hindi lang basta 14. Okay? Add ko lang din pala, isa din sa pinaka-importante para sa akin na qualification nyo kapag nag-apply kayo bilang a store worker is, dapat fit to work kayo. Kasi, pinaka-importante na kapag nagpa-medical kayo is fit to work. Meron kasi kami, dapat kasi guys 15 kami. So, meron kaming isang kasamahan na inabot na siya ng language training. Nagla-language training na siya, kasama na namin siya. Kaso paulit-ulit siya na nagfe-fail sa cholesterol ata yun. Tapos alam niyo ba guys, from Baguio pa siya. Tapos
lagi siyang may second, third, and fourth test para makita ko magna-normal yung ano niya. So, from Baguio, bumabiyahe pa siya to Manila. Pero guys, dahil kailangan na naming umusad, hindi na siya maantay ng agency. So, ayun, naiwan siya. Hello, Kuya Rodel. I hope you're doing fine now and we're happy and we are hoping to see you para sa second batch. Pero, ang kinaganda lang sa kanya, since natapos naman na niya yung applications and interview, pasok na siya. Sasabay na lang siya sa language training at sa pag-flight kapag nagkaroon na ng second batch. So, yun lang guys. Po alam guys kung magbabago sila ng qualification kapag nagkaroon ng second batch. Guys, so sana nakatulong yung content ko na to. So, kung meron pa akong mga nakalimutan or kung may question pa kayo, sige mag-comment lang kayo dyan sa baba. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagre-reply sa comment kasi para mas lalo kong ma-elaborate yung mga answers ko, ibinablog ko. No? So, mag-comment lang kayo sa mga may mga questions pa. Gagawan ko yan ng content. Basta meron lang ulit kaming time kasi ngayon kasi medyo kulang sa tao kaya nagiging 8 hours kami at nawalan ako ng day off, which is good naman para sa akin yon. So, see you on my next vlog. Thank you for watching and kasi natutuwa ako, ibig sabihin na papanood nyo ako at nakakakuha kayo ng kahit papano information sa akin. So, I hope magkaroon na sila ng second batch para marami na dito tayo guys. See you on my next vlog. Bye! Wait, don't forget to subscribe on my Facebook page. Please follow my Facebook page. It is Kai in Finland. TikTok, Kai in Finland. So, isa lang lahat yan. Kai in Finland lang yan. Even though in Instagram. Kasi, para din hindi na kayo malito, ako lang yon Kai in Finland. See you! Moika!